Madalas itong suot ng mga rebelde at mga terorista. Ngayon, pati na ng mga Hollywood stars. Uso kasi ang mga balabal sa leeg. At mainit man dito sa Pilipinas, meron pa rin ditong nakikiuso. Sa pelikula man o telebisyon, umeeksena ngayon ang mga telang nakabalabal sa mukha at leeg ng mga bida at pati na rin sa mga kontrabida. Ito raw ang nauusong neck accessory ngayon, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, ang shemag. Halaw sa Turkish word na yasmak, ibig sabihin, bagay na itinatali. Dati itong bahagi ng tradisyonal na kasuotan ng mga Arabo. Nagsisilbi nilang proteksyon mula sa alikabok at matinding sikat ng araw. Pero pinaniniwala ang sumikat ito sa buong mundo nung nakita itong madalas na isuot ni Yasser Arafat, isa sa pinakamaimpluwensyang leader ng Palestine. Lagi nilang ginagamit yon na ina-idolize ng karamihan yon. They try to pattern na itong leader na ito, ganito ang attire, kaya yun na ginagamit nila. Siyempre, changing time, tayo nga dito sa Pilipinas malalaki, mababae, ginagamit yung scarf, hindi ba? Para yung fashion. Ngayon, maging dito mismo sa Pilipinas, takaw atensyon ang mga telang ito. Ang dating Mr. Pogi na si Edgar Allan Guzman, suki raw ng mga nagtitinda ng shemag at bandana. Hindi raw kasi kompleto ang kanyang forma kung wala ang kanyang balabal. Kapag suot niya raw kasi ang mga ito, pakiramdam niya, kamukha niya sina Chris Brown at Justin Timberlake. Nakikita na ako na mga artist or Hollywood star na nakaganyan. So sabi ko, bakit di ko itry? Si Hoda raw na pagtinginan siya ng mga tao dahil hindi nga bagay sa klima ng Pilipinas ang kanyang suot. Dagdag pogi points raw ito. Pero ang paggamit ng shemag, hindi lang daw pang-forma. Pang-sports pa. Bago sumabak sa laban, mabusising pinaplano ng Airsoft Group na ito ang kanilang diskarte pagdating sa atake at depensa. Ang kanilang strategy para maprotektahan ang kanilang mga mukha at leeg, ang pagsusuot ng shemag. Kasama na rin siya sa ganun, yung forma, accessories na rin siya. Tapos, pang-cover din sa dust. Yun, tapos multi-purpose. Ino-order pa raw nila ang mga ito sa China. Bawat piraso, nagkakahalaga ng 250 pesos. Kung tutuusin, hindi naman bagong konsepto ang pagsusuot at pag-iistilo ng mga balabal sa ating leeg. Noon pa man, nauso ng paggamit ng shawl at scarf kahit pa wala namang snow dito sa Pilipinas. Ang tindahang ito, 7 taon nang nagbibenta ng mga scarf dito sa Pilipinas. Lahat ng kanilang mga ibinibenta gawa sa pashmina, yung pinakamataas na uri ng wool na galing pa sa mga wild goats sa Himalayan mountains. Sa fashion nga, di ba? Parang ano ngayon yung shawl? In na in. Kasi yung ibang shawl, di ba, ano siya, makapal. Yung wool namin is manipis. Specialty daw nila ang mga muffler o yung mga scarf na panlalaki. Ang presyo ng mga ito mula 4,000 hanggang 11,000 pesos. Pero hindi lahat ng scarf, pamborloloy lang. Nito lamang nakaraang Marso, sumailalim sa operasyon si Girlie, 41 years old. Nag-iwan ng marka ang kanyang operasyon, kung kaya't naghanap siya ng paraan upang maitago ito. Conscious ako, of course. Naisip ko, kailangan takpan ko. Scarf lang ang naisip kong so naghanap ako ng scarf. Ngayon, nagsisimula ng mangolekta si Girlie ng mga scarf. At ito na raw ang kanyang favorite fashion accessory. Kahit wala na nga akong scarf, kahit wala na faded na yung
Magsascarf. Magsascarf pa rin. For life. Katulad ni Girlie, isang operasyon din ang pinagdaanan ni Aling Margarita. 54 years old. Hanggang ngayon kasi, sariwa pa rin daw ang sugat na nilikha nito. At bilang opisyal ng kanilang barangay, hindi raw maiwasan ni Aling Margarita na mahiya sa tuwing humaharap siya sa mga tao. Nahiya ako. Andun yung talagang nahiya ako na halos parang ayaw ko nang lumapit. Lalo na yung mga medyo susero na gano'n. Patingin nga gano'n, pa-flashlightan pa. Nahiya ako. Parang naging identity ko na yung... Upang matulungan siya sa kanyang problema, ipinakilala namin siya kay Girlie. Gaya nyo, naku-conscious kayo. Ako rin ho, ganon. Pumili po kayo. Kung ilan po ang gusto nyong ibibigay ko po sa inyo para mas marami na kayong magagamit ngayon at hindi na kayo manghihiram. Ibinahagi pa ni Girlie ang ilan sa kanyang mga scarf kay Aling Margarita. Sa inyo na po. Nahiya akong tumawan sa gusto. Kailangan ko hindi nakatiso. Nako, sige po. Dito naman sa bayan ng Tiboli sa South Cotabato, nakagawian na rin nilang magsuot ng balabal sa kanilang mga lieg. Ito ang tinatawag nilang ulo o tubaw. Ang kanilang mga tubaw nababalot daw ng makukulay na kwento. O yung mga gumagamit lamang ay yung mga tutuong tiboli na may mga antas sa pamumuhay. Pero sa pagdaan ng panahon, kasi nawawala na rin yung sistema na binibili ang mga tao, lahat na po ng mga tiboli ay gumagamit nito. Mano-manong hinahabi ang mga sinulid gamit ang tradisyonal na makinang ang tawag ay guno muwol. Ibinibenta nila ang mga ito mula 40 hanggang 50 pesos. At maski raw yung mga hindi kabilang sa kanilang tribo, maaari ring magsuot ng tubaw. Basta yung hindi po na nakakasira ng identity ng tubaw. Kung anong halaga ng buhay namin, yan ang halaga ng tubaw. Ano mang nauuso sa ibang bansa, madalas agad-agad ding nauuso sa Pilipinas. Malakas daw kasi ang ating colonial mentality. Ngunit hindi naman puro hiram ang mga pumapatok na konsepto sa atin. Ang iba nga rito, matagal na palang bahagi ng ating kultura at tradisyon. Hiram man o hindi, ang higit na mahalaga kung papaano ito nakakatulong para mas malaya nating maipapahayag ang ating mga sarili.